parts at ang ipapakita ko ngayon sa inyo ay yung paglalagay ng spacer para sa ating handlebar. Ito ay galing lang sa tinidor na pinutol natin. Handlebar niya, no, ay maliit yung size. So size 27 lang mm2. So ikakabit natin sa stem na 31.8. So kailangan nating maglagay ng kadagdagang laki para magkasya doon sa kanyang stem. So ito lang ang gagawin natin. Papakita ko sa inyo kung paano ko i-DIY at magagamit sa 31.8 na stem. Ayan, simulan na natin. So ayan, ang una nating gagawin mga kaparts ay susukat natin yung pinakang head ng stem natin para eksakto yung haba. Ayan. Ayan. Pag nasukatan na natin, ayan, ay guhitan na natin kahit paano pang guhit. Ayan. Basta matandaan lang natin kung saan tayo banda magputol. Ayan. Ayan yung guhit. Ayan. Ito to. Ayan. So ayan. Ang next natin gagawin, ilalagay na natin yung tube cutter. Yun, sa mga nagtatanong kung paano gumamit ng tube cutter, ito na po yung tutorial para turo ko na rin sa inyo. So, ang tube cutter ay pinakamagandang o pinaka-best na gamit sa pagpuputol ng mga handlebar, mga tinidor, kasi pantay na. So, hindi na kailangan ng lagharing bakal. At ito ay siguradong bilog na bilog at pantay ang pagkaputol natin. So, ayan. Ilalagay lang natin yung tube dun sa pagitan ng talim na yan. Luluwagan lang natin yan. Pagkaluwagan natin, at itong talim na to, ayan, nakita nyo yung talim na yan, itatapat nyo dun sa tinandaan natin na guhit. Ayan, ginuhitan ko siya. So, ayan. Pagka naitapat na natin yung talim niyan, ihigpitan natin dito. Ayan. Ayan, higpitan natin ng konti. Then, hindi ko na ginamitan ng clamp kasi para mapakita ko sa video. Kunyari nakaklamp to. Tapos iikutin natin. Ayan. Habang iniikot yan, ayan, makikita nyo yung guhit ng talim. Nyo doon sa pinanggalingan nyo, biglang lalambot yun. Parang, ibig sabihin yung dinadaanan ng talim ay mayroon ng daan. So, ayan, parang normal na lang yung ikot niya, wala nang higpit. So, ngayon, pagka nakarating na tayo doon, di ba? Ayan. Naikot na natin ang 360. Itong handle sa baba, iikutin ulit natin. Pahigpit ng pahigpit. Higpit natin ng konti. Then, ito imagine nyo nakaklamp to. Kahit naman walang clamp. Katulad nito, kaya ko lang kayang ikutin ng kamay ko. Ayan. Ginamitan natin na ng gala. Ayan. Para maikot ko ng maayos. Ayan. Ikot ulit natin. Ayan. Iniikot ko ito kasi ipapakita ko lang yung epekto nito. Pero talagang ang natural niyan, ito nakaklamp ito. At ang iniikot ay ito. So ayan, parang ganyan. Ayan. Pag nakaklamp siya, ganyan ang mangyayari. Ayan. Ayan. Yan ang iikutin natin. Ngayon, naka 316 na ulit tayo. Hihigpitan ulit natin dito. Higpit. O itatighten natin yan. Hanggang habang inihigpitan natin yan, mga kaparts, bumabaon yung talim na yan. Higpitan ulit natin dito. Yan. Babaon ulit yon, palalim ng palalim. Tapos, pag naikot na ulit natin, higpitan ulit natin. Ayan, iniikot ko ng, nakita yung thread, pahigpit siya, patulak. Ayan. Pansin niyo yung, yung bakal, ayan, may guhit na siya. Kahit kamay nga lang, pwede na kahit wala ka ng clamp. Ayan. Pansinin nyo yan, may guhit na yan sa loob. Ayan, no, nakita nyo. Ayan, no. Pansin nyo sa bandang dulo sa may madilim, ayan, may guhit na siya. Ibig sabihin, malapit na siyang maputol. Okay, ikutin lang natin na ikutin. Ayan, no. Higpitan ulit natin. Siguro isang ikot na lang to, putol na to. Okay. Kita niyo. Nagtatanong sa akin paano gumamit ng ng tube cutter, kung ano daw bang magandang gamitin. Tube cutter ba o lagharing bakal sa pagpuputol? Siyempre, tube cutter tayo. Pakita natin yung epekto nito. Yan. Yan. Putol na siya, mga kaparts. Ayan. Oh. Ayan, no? Diba? Ang ganda ng putol.
Kung lagharing bakal, marumi, minsan tabingi pa. Pag pinutol nyo dito, tabingi, hindi pantay. So yan, kung kayo ang tatanungin at may pambili naman kayo, lagharing bakal ba o tube cutter. So halos same lang naman yan pag bumili ka ng bakal ng lagharing bakal at saka yung lagayan, halos parehas lang. Pag tube cutter na lang kayo. Ayan. So napakasimple, siguradong napakaganda ng putol. Ayan o, pantay na. Konting liha lang yan, okay na. Lihahin natin. Ito yung pinutol natin, oh. Ayan, oh, may talim siya dun sa dulo. Ayan. Ito yung pagkakaputol ng tube cutter. Ayan. Ayan. Sa lagharing bakal at ito, kahit hindi nyo na pagkumparahin yan, halimbawa, kailangan po bang pumutol ng tube na gamit ang lagharing bakal, hindi na proven na talagang maganda ang tube cutter kaysa sa lagharing bakal. So yung nagtatalong alin ba ang maganda, yung lagharing bakal daw ba o yung tube cutter? Syempre tube cutter, kasi dinisign talaga yun para dyan. Then hindi ka na magbibilog pa. Halimbawa, pag lagharing bakal kayo, kailangan nyo pang guhitan, paikot yung tubo, parang ganito, guguhitan nyo ng pentel pen o ano, para lang lalaghariin nyo, doon nyo titingnan yung laghari. So hindi 100% accurate. Hindi katulad nito, tandaan mo lang ng kaganon, lagay mo yung tube cutter, ikutin mo lang ikutin. So ayan, pantay na pantay. Diba? Hahatiin natin ito sa dalawa para maging spacer. Ulit na tayo, ayan, diretso. Kaya lang gagamitan ko lang to ng grinder kasi wala yung panghati natin na ano. So ayan, ito nga pala yung sinasabi kong clamp kanina sa pagputol ng tube, ginagamit ito doon. So kung may clamp kayo, easy lang kayo magpuputol ng tube. Ayan, huwag masyadong ipit ha, kasi ano, ayan. At siya nga pala, bago kayo gumamit ng mga gamit kayo ng salamin ganito, para safe yung mata nyo, no? Delikado pagka wala kayong ganyan, matalsikan kayo ng mga tumatalsik na ginagayat na alloy, mabubulagan kayo niyan. So safe, para safety tayo. Yung kaputol, doon natin ilalagay yung ating gagawing spacer para tutuwirin natin. So ayan, ayan, pupupukin natin. Ito yung ulo ng ano, nung headset natin, no? Ayan, kita nyo, sakto na siya. So ayan, ang ginagawa natin dyan, no, ay ang purpose yan, bakit baka sabihin nyo sinisira ko, hindi, para magkaroon siya ng yung magaspang siya, at parang kung sa ano yun may spike siya, kung sa ano hindi siya madulas, diba? Yan, pagka kinabit natin yan, hindi iikot yung manobela. So ito yung stem, ito yung ginawa nating spacer. So bali ang gagamitin lang natin yan isa, kaya lang yung isa pinainal ko na rin para pag in case may magagamit pa ulit tayo. So ayan, ito yung handlebar, lagay natin. Then pasiglip natin sa kanila. Ayan. So ayan, technique para yung mga handlebar natin na hindi magagamit sa 31.8 at mas maliit, pwede pa yan. Gagawa lang natin ng spacer. Although may nakakabili ng spacer nito, ang problema nga lang ay kung kailangan nyo na, diba? At saka mahal din. Magkano? Alam ko, nasa 80 pesos yata ang isa eh. Pero marami yun. So, ay kung may magagawa naman kayo, hindi nyo na kailangan bumili. And then, magagamit nyo pa nung araw na yun, matatapos nyo yung bike. So ayan, so at ayan, hanggang dyan na lang muna ang video ko, at please pa-like and share po ang aking video,
Andyan po yung link sa baba at andito na rin po sa screen, ipa-flash ko. Thank you!